Hindi naman raw pala lahat ng mainstream media ay napepresyuhan. May mga matitinong journalist pa rin nga raw ang makabayan at hangad din ang katotohanan para sa publiko. Mga walang prinsipyo at paninindigan nga lang raw naman ang napupusala nila Lizas Mangs at Nicotin ng Norte para mapagtakpan ang mga kabalbalan at kababuyang ginagawa nila sa ating bayan. Kahit nga si Ben Tulfo ay binara na nga rin ang pamamaraan ng pamamalakad na napakalamya ni PBBM na gumawa ng desisyon na pabago-bago at lumalabas nga na hindi marunong manindigan. Ano nga kasing klaseng presidente ang meron tayo ngayon? Talagang nasayang nga lang raw ang boto at tiwala ng milyong-milyong Pilipino na ipinagkaloob nila kay PBBM. Talagang nascam nga raw ang masang Pilipino. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. Pag-usapan natin ngayon ang dumaraming bilang ng mga batikan, mga matitinong journalist, columnist na bumabatikos sa administrasyon ni PBBM. Okay, meaning yung mga mainstream media, kasi sa social media, dito na kami, yung kulto ni Maharlika, ito na kami. Hindi pala lahat ng mainstream media ay nababayaran. Mayroong mga matitino, yung makabayan. Alin ang totoo, doon sila. Alin ang tama, ang maganda para sa Pilipino. Okay, example ko lang ito sa Manila Times. Nandyan si Rigoberto Tiglao, Malo Tiquia, Professor Antonio Contreras, sa Inquirer, sa Star, mga columnist. Sa broadcast naman, nako, nandyan po si Mr. Bitag, Bentol po. Saludong-saludo ako dito kay Mr. Bentol po. At ito, may i-share ako sa inyo na komentaryo, batikos ni Mr. Bentol po tungkol sa issue ng ICC, itong pabago-bagong panindigan ng ating malamyang Pangulo. Pakinggan natin siya. Well, nagpabago po minsan, it's not over until it's over. Yun. Kasi baka nakikita natin mga narratives, mga salita lang po, And then, nung Biyernes, mga boss, 21 ng Hulyo. Well, mga bossing, gusto ko lang sana siguro sa ibig galing po mismo ito sa bibig po ng Pangulo. Alam mo naman ang Pangulo natin, nagbabalanse rin yan. Nagbabalanse. Pero kung inyong ditindahan ng July 2020, Ito, vlog ni Jojo de Guzman, siya nagko-comment. Salamat, Jojo. Ng ating Pangulo. We've done talking with ICC. Like what we have been saying from the beginning, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. In any way, shape, or form. Napakalinaw ng kanyang sinabi dyan. Sinabi po, Explain mo nga, Ben. unang Pangulo yan. Tapos na tayong pakikipag-usap sa ICC, tulad na mga sinasabi simula pa lang, hindi tayo makikipag-ugnayan, makikipagtulungan sa mga bagay, ito'y sa pamamaraan. Sa Pamamaraan. forma. Sinasabi, sustansya o laman ng sinasabi. Malinaw po yan. Ang Pangulo po nagsabi niya, July 21st, 2023. Yun din pong sinasabi ni VP Sara kamakailan na unconstitutional kung sakaling papapasukin natin yung mga International Criminal Court investigators dito dahil meron tayo soberanya. We have the sovereignty, independent po yung mga korte natin. Hindi po tayo sa ilalim po ng International Criminal Court kasi ang sabi po ni VP Sara, ano po siya namin niya? Unconstitutional. Teka, Ben,
makasara ka ata. Makasara si Bentulpo. Okay, so magbigay, ituloy nga natin, makasara. Umamin ka nga. Makasara. Crucial kapag pinayaan po natin sila pumasok po rito para ganon, sila maghihimasok sa ating mga sinasabing bansa po natin dahil may hukuman po tayong gumagana po. Court of Appeals, Regional Trial Court, ito po yung mga sinasabi po nating mga gumaganang mga hukuman po natin. Ngayon, yan pong sinabi niya nung kamakailan. Pero nung ito huy, July pa po yan. Pero ito na po, no? November 24, Friday, Biyernes mga boss. Nako, November na. Ito na ngayon. Friday, November 24. Oo nga, buti pa si Bentulfo may young balls. Yung dalawa niyang kapatid. Ito ang sinabi ko ni President Bongbong Marcos. There is also a question, should we return under the fold of ICC? May question, kung nga ba tayo babalik sa, ito isa ilalim ng ICC. Bakit may question na ngayon? Bakit mo pa ini-entertain ngayon? So that again, under study. Yan ngayon, salukuyan pinag-aaralan. And so, tinatagalog ko po, ano? So we'll just keep looking at it and see our option. Titingnan po natin yan, and titingnan natin yung mga magagawa po natin. Yan po, sa English po yan. It's really a sense of the House resolution and the sense that they are expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigators. Ang nagsasalita po yan si President BBM. Okay, so salamat po, Mr. Bentulpo. Although, I don't know kung makasara siya. Kaya lang, tingin ko, very objective ang analysis ni Bentulpo. Napakaklaro, July. Kahit nung before election pa 2018, yung hindi pa nakapanood sa interview ni Maharlika kay Mr. BBM pa noon. Sabi niya, hindi tayo colony ng mga puti na yan. Hindi tayo magpapadikta. Sabi niya, 2018 pa yan. Last year, mga debate, election debates, foreign policy statement niya. Palaging tinatanong yung ICC, hindi natin papasokin, hindi papasokin. Yun, July, this year. Wala silang pakialam sa atin. Very consistent. Hindi pakialaman ang bansa. Ngayong November 24, nagbago ang ihip ng hangin. Anong klaseng presidente meron tayo? Pag-aaralan. Ano bang pwedeng pag-aralan, Mr. President? Hindi po kami tanga. Okay? Nag-iisip din ang taong bayan. Salamat na lang at may mga vloggers. Salamat, Jojo Di Gasman. Yung mga kulto ni Maharlika, okay? Plus, yan, itong mga mainstream journalist, columnist, Bentulpo, nabanggit ko na kanina, Cito Beltran sa Star, Richard Hidarian sa Inquirer, Hidarian, sa Manila Times. May mga matitino na nag-iisip at nag-expound at naliliwanagan ng taong bayan. So, ang kailangan nito is public awareness. Yun. Para hindi tayo maloko. Kasi, I hope I am wrong. Politically motivated lahat ito. Timing. Yung, yung paglabas kay Dilima. Tapos, anong kanta na ng Dilima na makikipag-cooperate siya sa ICC? Lahat ito is yung mga revelasyon ng mga puting ahas ni Maharlika. Nagtutugma-tugma na Bago lumabas si Dilima, nagsabi na, si Madam Auring Maharlika, nagsabi niya, bantayan niyo si Dilima, ilalabas nila para sirain ang mga Duterte. Nagkakatotoo na lahat. Ito na, mga lutong Macau, pag-aaralan.
Nako naman, Mr. President, nag-iisip naman kami. Okay? Mr. Speaker, mga kagalang-galang na congressman, hindi nyo maluloko ang taong bayan. So, tignan natin. Anong laro ninyo? Sige, papasukin ninyo ang ICC. Okay, na-vlog ko na ito kagabi. Ulitin ko lang sa mga hindi nakapanood. Merong lawyer, ICC Assistant Counsel, Attorney Cristina Conti. Sabi niya, kahit magdesisyon ang Pangulo na papasukin ang ICC, bago maging binding yung desisyon ng Pangulo, kailangan ng concurrence ng Senado. So, wag po tayong mag-alala. Hindi nila basta-basta magagalaw ang ating Tatay Digong. Kasi ang target nila, sirain si Tatay Digong, later on si VP Sara. So tayo naman, yung nagmamahal sa bansang ito, nagmamahal sa isang presidente, one of the best presidents we ever had, PRRD. Proteksyonan natin ang ating mga Duterte. Sila ang pag-asa natin ngayon. With this administration, itong galaw nila, totally. Nung una, umaasa pa ako na magbabago sila. Ngayon, wala na. They're so engrossed. Anong engrossed? Yung nakatutok sa political ambition nila na to stay in power 2020-2034. Yun na yung vision ng Marcos, Romualdez, Araneta clan. Hindi yung bayan babangon muli, hindi. Ang vision nila is perpetual ngayon, stay in power. Oh, it's crying time right now for Tambaluslos. Mamaya na lang tayo niyan. Mag-compose ako ng kanta niyan. Okay. The Commission on Election disqualified Smartmatic Philippines Incorporated from participating in any bidding for its procurements. Okay, ito ang statement ni COMELEC Commissioner George Garcia. We disqualified Smartmatic to participate in all COMELEC procurement. Yun po ang post ni Commissioner Garcia through Viber. Okay. The development came after a petition seeking the disqualification of Smartmatic from taking part in the bidding for the poll system to be used in the 2025 national election was filed before COMELEC. Okay. So, yung 11-page petition was filed by former, ito na yung nag-file, dito tayo magpasalamat. Okay. Ang nag-file po, former Information and Communications Technology Secretary Eliseo Rio Jr., former COMELEC Commissioner Augusto Lagman, former President of Financial Executive Institute of the Philippines Franklin Isaac, and retired Colonel Leonardo Odonio. Salamat po dito sa mga nag-file ng petition na ito. Okay, ano ang basihan ng mga petitioners? Bakit ma-disqualify ang Smartmatic? Ito, reported failure to comply with specific minimum systems capabilities that resulted in alleged serious and grave irregularities pointing to supposed discrepancies between transmitting and receiving election returns from the present level to COMELEC's transparency server during the 2022 national and local elections. Ito na yung ini-explain ni Attorney Glenn Chong, General Reo, na nakakapagtaka po. Impossible. Okay? IT expert po si General Rio. Hindi siya maging secretary ng DICT pag hindi niya alam ang kanyang sinasabi.
imposible na wala pang isang oras, pumasok ang 20 million votes sa Comelec server o ano dyan. Kaya itong desisyon ng Comelec na ito is nagpapatunay lang na may basihan, malakas na basihan ang aligasyon ng dayaan ng 2022 election. Kaya na ba? But Garcia said their decision to ban Smartmatic from all Comelec procurement was not based on this petition. Mr. o Commissioner Garcia, huwag nyo nang lukuhin ang taong bayan. Prinoprotektahan mo lang ang kaibigan mo. Nabuking na po kayo. Kaya, it is not based on the allegation of Rio and Company, he said without elaborating. Ano ba yan? Ay, Diyos ko. Nabuking lang kayo. Sa totoo lang, kung hindi pa, okay, magpasalamat tayo dito sa mga nagpetisyon, plus na suportahan nung budget deliberation ng Comelec budget. Magpasalamat din tayo kay Senator Coco Pimentel dahil siya ang nag-brought out ng isyong ito. At wala na itong si Senator Amy. Doon na natin nakita ang tunay na color ni Senator Amy. Blood is thicker than water. Either, dalawa lang ito Kasi ayaw pag-usapan ni Senator Amy yung tungkol sa Smartmatic na aligasyon. Ang sinasabi palagi ni Senator Amy is noon pa, 2016, iniimbestigan na. Tapos, pinapalo up ni Senator Per, kailan matapos yung investigasyon? Hopefully by end of this year, matapos na. Yun, napilitan sila. Kasi kung hindi dahil kay Senator Pimentel, pang hindi na i-brought out yun, lalong mabubuking sila. Commissioner Garcia, hindi po bobo ang mga Pilipino. Huwag nyo nang sabihin, ano ang dahilan po, Mr. Commissioner? Ano ang dahilan? Bakit nyo dinisqualify ang Smartmatic? Wala naman siyang sinabi without elaborating. Dapat may dahilan. Bakit dinisqualify nyo na? Hindi na pwede. Bakit tahimik si itong Commissioner Garcia na ito? Anyway, another na lang. Napaka magandang balita po ito kasi sayang lang ang ating mga boto. Akala natin our vote counts. Kasi di ba sagrado ang boto natin? That's the essence of democracy. Kung ano ang will ng majority of the people, yun ang masusunod. So, kanya-kanya tayo, nagpapakahirap, maglinya-linya pa dun. Boboto. Yun pala. Lulukuhin lang nila natin through smart magic. Talagang, sa lahat na inaayawan ko na ngayon dito sa PBBM admin, yung aligasyon na may dayaan nung 2022 election. Dahil, akala ko, may pag-asa na po ang ating electoral process, electoral system. Matagal po ako na hindi bumoto. Ang last na pagboto ko, 1992, yung labanan ni FDR at late Senator Miriam Defensor Santiago, na ang binutohan ko, of course, yung matapang na senadora. Biglang nanalo si FDR. Okay, assessment ko, daya. Mula noon, hindi na ako nagbotar. So, that was 1992. After 30 years, 2022, saka na lang ako nagpa-register ulit at nagbotar. Dahil sa administrasyon ni Duterte at susunod si PBBM, magkakaroon na ng pagbabago. Only to find out, yun na, aligasyon ng dayaan pa rin, kaya nakakadismaya. Napaka-serious po ang allegation ni Attorney Glenn Chong. Sworn affidavit
very damaging kay First Lady o Attorney Lisa Marcos pa nun. May mga text messages. Pinakita ni Maharlika yung isang text message from staff ni Attorney Lisa to Attorney Glenn Chong. Attorney, good afternoon, Attorney. Tinatanong ni Lisa Araneta Marcos, mag-attend ba kayo sa meeting with Smartmatic mamayang hapon? Please tell me in advance para mainformahan ko si Attorney Vic Rodriguez. Yun. Recorded, hindi yun nabura, nandyan yan. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi na Attorney Glenn Chong, 3 times na nakipag-meet si Attorney Lisa Araneta Marcos sa Smartmatic bago magka-eleksyon. Anong dahilan? Bakit ang isang kandidato, asawa ng kandidato, makipag-meet sa yung provider, talagang kalokohan. Bakit tahimik ang kampo ni BBM o Araneta Attorney Lisa? Bakit tahimik? Kibit balikat lang. Dahil ba nanalo na sila? Ay, hindi pwede. Kaya ako, paulit-ulit nating i-review ito para expound na may nangyaring hindi maganda, allegedly, noong 2022, there is question mark sa legitimacy ng gobyernong ito. So, sana Senator Amy Marcos, chairman ng Senate Electoral Reform Committee, bakit hindi nyo patawag ang inyong sister-in-law na nirereklamo na nakipag-meet sa Smartmatic bago magka-eleksyon? Kailan nyo po gagawin yon, Senator Amy? Pag gagawin nyo yon, bibilib ako sa iyo. Pag hindi nyo gagawin, wala na. Totally, nawala na po ang tiwala ko dito kay Senator Amy. Blood is thicker than water. Ayaw niyang maapektuhan ang presidency ng kanyang kapatid. Again, mag-rejoice po tayo. It's a victory for honest and clean election. Mabuhay po kayo, General Rio, at yung mga iba pang petitioners. Pag-usapan natin yung allegation. 1.8 billion pesos na foreign travel expenses ni Speaker Romualdez in period of 1 year, more or less. So, totoo ba ito or fake news? Kasi nung inilabas ng SMNI yung Laban para sa Bayan ni Ka Eric, itong balitang ito, nag-react agad ang Kongreso. Yung Secretary General, sabi niya, fake news niyan, hindi yan totoo. Ganun lang. Dapat bang paniwalaan ang isang Secretary General na ang paliwanag lang is hindi totoo? Kayo, anong masasabi niyo? Ako, I'm sorry, sa Secretary General ng Congress, hindi ko siya papaniwalaan yung ganun lang paliwanag. Maniniwala ko kung maglabas sila ng detailed expenses, details, yung pagbiyahe ng Speaker of the House. Lalo na kung galing sa COA. Pwedeng ma-solve na ang issue pag magpakita sila ng COA or ano. Habang walang COA report, hindi sila na-audit ng COA. Certification lang. Paniwalaan ba natin yung nag-certify lang si Speaker Romualdez na yun ang gastos niya? Magpakita sila ng dokumento para maniwala ang taong bayan na hindi totoo yung balita na 1.8 billion ang kanyang
foreign travel expenses. Ang response nila is galit through Congressman Suarez, nag-privilege speech at nagpatawag na ng congressional hearing. Ngayon, November 30, gigisahin na nila ang SMNI. So, panoorin natin mamaya yung hearing na yan. And I'm sure haharap si Ka Eric pa. Nako, tapang yan. Walang kinakatakutan yan. Haharapin niya yung mga congressman na yan. Okay, so ako, inanalyze ko. Is it possible na makagastos ng more or less ganyang amount ang Speaker of the House? The answer, my answer is yes. Pansinin nyo, every time na mag-travel ang presidente, nandyan palagi sa tabi niya si Speaker Romualdez. Nakailang biyahe na ba ang Pangulo? 17 trips na ata mula nung umupo. Ibig sabihin, 17 foreign trips na rin ang Speaker of the House. Ang DNR Secretary na hindi sumasama sa foreign trips ng Pangulo. Ang inamin na trip lang, 6 trips, foreign trips. Napabalita, 1.1 billion pesos ang gastos ng DENR Secretary. At yun, hindi nila nirepute. Walang, evasive ang sagot. So to me, may katotohanan yung natanggap na report. Ito, mismong taga-loob ng DNR ang nag-report kay Senator Tulfo na ganun nga ang expenses ng DNR Secretary. At hindi makasagot-sagot ng diretsahan ang DNR Secretary. Kung nakagastos ang DNR Secretary ng 1.1 billion pesos, how much more ang Speaker of the House na palaging kasama ang presidente? Ganun lang yun, kasimple. Malala nyo pa yung $2 million na donation ni Speaker Romualdez sa Harvard? Ang napag-alaman ko, I think this year lang, April ba, nagpunta si Speaker Romualdez. Maliban sa biyahe ni Presidente pala, na sumasama siya, may sariling biyahe rin siya. Kasi itong pagpunta niya sa Harvard, sariling biyahe niya ito. Ayun na, lumabas na yung balita na $2 million ang donasyon niya sa Harvard. Saan niya kinuha yun? Yung $2 million, that's 112 million pesos more or less. Saan niya kinuha yun? Pera, personal pera ng Speaker of the House? Well and good. Kailan? Kung sabihin niyang personal niyang pera, naka-indicate ba yung ganong amount na income niya sa SALN niya? Yan ang mga tanong. My opinion, pera ng taong bayan yun. Saan niya i-charge? I-charge niya sa kanyang extraordinary expenses or foreign travel. Yun ang hinala ko. Kaya, hindi malayo yung katotohanan na nakagastos ang Speaker of the House ng ganong amount. Baka mas malaki pa nga eh. Kasi every time na magbiyahe sila, bongga. Charge lahat sa gobyerno ang expenses. Yan po ang nakapanlulumo, nakakalungkot na pangyayari sa ating bansa. Pag gumastos pera ng taong bayan itong mga opisyalis mula sa presidente, like leader, like follower. So, presidente, yan na ang Speaker of the House, DNR Secretary.
Grabing gastos. Samantala, ang ordinary taxpayer, hirap na hirap makabili ng bigas at ulam dahil pamahal na po ng pamahal ang bigas. Sila, happy. O yung report ng aking puting ahas, itong last na biyahe ng presidente sa California, USA. Sabi niya, sir, happy na naman ang delegasyon ni PBBM. Dahil, sabi niya, sky is the limit ang gastos basta magbiyahe ang delegasyon ni PBBM.